Kabanata 726. Para sa isang buong araw at gabi. Naglagay si Lito ng 1,000 anting-anting sa Dragon Vein upang sugpuin ito. Sa puntong ito, ang kanyang mukha ay namutla at ang kanyang ekspresyon ay hindi pangkaraniwang pagod. Lumabas siya ng kuweba. Isang matandang lalaki na naghihintay sa labas, nagmamadaling sumalubong sa kanya, binigyan si Lito ng magalang na yumuko, guro. Naramdaman na niya na nawala ang malakas na spectral aura sa labas ng kuweba. Bahagyang tumango si Lito at walang pakialam na sinabi, maaari ko lang itong aisil ng hindi hihigit sa 3 buwan. Sa loob ng 3 buwang ito, kailangan nating mahanap ang primordial divine weapon, kung hindi, ito ay ganap na sesabog. Pinagpawisan ng malamig ang matanda, at nagtanong, ano ang primordial divine weapon? Tumingin si Lito sa langit at nagsabi, daan-daang milyong taon na ang nakalilipas, noong unang panahon, ito ay panahon ng maraming Diyos. Nag-iwan sila ng 10 pangunahing primordial divine weapons, bawat isa ay binabantayan ng isang pangunahing sekta. Ang Dragon Vein na ito ay napigilan sa loob ng mahigit 1,000,000 taon. Ang lakas ng paggising nito ay kamangha-mangha. Dapat tayong gumamit ng banal na sandata para ma-neutralize ang kapangyarihan nito, kung hindi ay hindi maiisip ang mga kahihinatnan. Nagtataka ang matanda, aling mga sekta? Sinabi ni Lito, mayroon ka bang panulat at papel? Sabi ng matanda, sumunod ka sa akin, mag-usap tayo pabalik. Tumango si Lito, at iniwan ang bundok kasama ang matanda. Gayunpaman, nang ang dalawa ay malapit nang makarating sa engranding bulwagan, isang alagad ang tumakbo, na puno ng dugo, at natamba sa lupa. Guro, kakilakilabot, pinangunahan ni Jordan Lo ang kanyang mga disipulo at sinira ang pormasayon sa paanan ng bundok, at nagmamadali silang umakyat. Kumunat ang noo ng matanda, nakakainis. Dahil doon, binilisan niya ang kanyang mga hakbang patungo sa malaking bulwagan, na sinundan ng malapitan si Lito. Pagdating nila sa malaking bulwagan, sinalubong sila ng mga tunog ng matinding labanan. Mabangis at brutal ang eksena sa labanan. Mahigit sa kalahati ng dosenang mga disipulo mula sa Longya Mountain ang nasawi, iilan lamang ang naiwan na nagpupumilit na manindagan. Sa kabaligtaran, mahigit 30 individual mula sa Shenyu sect ang dumating, kabilang ang Jordan level, Sky grade, expert na si Jordan Lu, Theodoro level, Mysterious grade, expert Theodoro Chen at Perfecto level, Earth grade, expert Perfecto Song. Ang dami at lakas ng kanilang puwersa ay napakalaki. Halos lahat ng nangungunang eksperto mula sa Shenyu sect ay nakarating na sa Longya Mountain. Uncle Master, long time no see? Bati ni Jordan sa elder, na nagbunga ng isang mapagpanggap na ngiti at isang maikling pagpupugay. Malamig na bumantong hininga ang elder, huwag mo akong tawaging Uncle Master. Dahil sa pagtataksil ni Patrick sa Longya Mountain ay naging hindi mahalaga sa akin ang iyong Shenyu sect. Smog! Idineklara ni Jordan, pagkatapos ng araw na ito, ang Longya Mountain ay magiging bahagi ng Shenyu sect. Huwag kang magalit sa kawalan ko ng paggalang, Uncle Master. Kung kusang loob mong isuko ang Longya Mountain ngayon, ililibre kita at ang iyong disipulo. Bago pa makasagot ang matanda, isang galit na disipulo ang humakbang, sa ibabaw ng aking patay na katawan. Ang natitirang mga disipulo ay nag-echo, na pinalakas ng galit, mas gugustuhin nating mamatay para sa Longya Mountain. Mga walang isip. Nagdilim ang mukha ni Jordan, kumikislap sa kanyang mga mata ang isang kislap ng pagpatay na layunin. Kung ang mga lalaking ito ay igiit ang kawalang galang, aking mga kapatid, ibagsak mo sila, huwag mag-iingat. Napuno ng takot ang mga ekspresyon ng mga disipulo, kabilang ang galit at si Yana. Bukod kay Yana, ang iba ay walang kalaban-laban sa mga katulad ni Jordan, na lubhang sugatan at nasa kritikal na kondisyon. Ang lumaban ay ang pagtahak sa isang landas patungo sa tiyak na kamatayan. Boom! Mula sa likuran, biglang tumalon ang matanda sa karamihan, malamig na tinitigan si Jordan. Ang sino mang maglakas loob na maglagay ng mga daliri sa Dragon Tooth Mountain ay kailangang lampasan muna ako. Umaatungal, naapakan ang matanda sa lupa, dahilan para mabuksan ang mga tile. Nagulat si Jordan at ang iba pa, na paatras habang nagpapakita ng mga palatandaan ng pananakot, Uncle Master, ang iyong mga kasanayan ay kasing talas ng dati. Ngunit kung kaming tatlo ay pigilan ka, hindi mo pa rin mapoprotektahan ang mga walang kwentang nilalang na ito. Hindi umimik ang matanda. Tama si Jordan, nagkaroon sila ng kalamangan sa mga tuntunin ng mga numero, siya ay nakikipaglaban sa isang talunan. Higit pa rito, naubos na niya ang halos lahat ng kanyang lakas sa pagsisikap na kontrolin ang Dragon Vein sa nakalipas na ilang buwan, at ngayon ay malayo na siya sa kanyang pinakamahusay.
Nang magkatabi ang magkabilang panig sa isang standoff, isang boses ang maluwag na inanod mula kay Lito, paano kung sumali din ako? Nagulat ang matanda, hindi inaasahan na si Lito ay haantong sa magulong sitwasyong ito. Sinulyapan ni Jordan si Lito, bahagyang nandidiri, Uncle Master, kailan ka nagsimulang tumanggap ng walang kwentang individual na walang kahit katiting na lakas ng loob? Sa mundo ng martial arts, mayroong dalawang uri ng mga individual na hindi nagpapakita ng anumang lakas sa loob. Ang isang uri ay ang mga baguhan sa martial arts na hindi pa nalilinang ang anumang lakas sa loob. Ang iba pang uri ay ang walang kapantay na mga master na maaaring itago ang kanilang panloob na lakas. Kung mas malalim ang kanilang mga kasanayan, mas lubusan ang kanilang pagtatago. Ngunit ang ganitong mga master ay karaniwang hindi bababa sa kanilang 40 o 50. Si Jordan, na nagmamasid sa kabataan ni Lito, ay natural na ipinapalagay na siya ay isang baguhan sa martial arts. Tumawa si Lito. Bago pa man makapag-react ang sinuman, nawala na siya. Sa sumunod na segundo, humarap siya kay Jordan, sinampal siya sa mukha. Bang! Isang malakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw. Isang malakas na pagsabog ng panloob na kapangyarihan ang sumabog. Ang buong bulwagan ay napuno ng lumilipad na alikabok kaagad, na parang isang marahas na hangin ang dumaan. Si Jordan, sa isang pagkakataon, ay naging isang tumpok ng madugong pool. Sa sandaling ito, ang mga mukha ng lahat ay puno ng kawalan ng paniniwala, na iniwan ng Grand Hall sa ganap na katahimikan. Puntahan mo si Patrick, napupunta ako sa Shenyu Gate bukas. Dapat siyang lumuhad o mamatay. Idineklara ni Lito sa madla ng Shenyu Gate. Sa puntong ito, ang natitirang mga eksperto sa Shenyu Gate, ang mga karakter na Earth at Misteryo, ay hindi nang ahas na magbitaw ng salita. Si Jordan, na mas malakas kaysa sa kanila, ay napatay sa isang sampal ng binatilyong ito. Kung anong klaseng antas ang binata, hindi sila nang ahas mag-isip-isip. Umalis. Sa isang utos, ang mga miyembro ng Shenyu Gate ay agad na nawala. Ubo, ubo. Naghiwa-hiwalay ang mga tao, at ang matanda ay nagsimulang umubo, nagluwa ng isang subo ng sariwang dugo. Agad na sumugod si Yana, Master, okay ka lang. Itinulak siya ng matanda, at yumuko kay Lito, Mr. Argel, salamat sa pagligtas sa Longya Mountain sa pagkakataong ito. Kumunat ang noo ni Yana, Guro, hindi ko maintindihan, bakit laging may sama ng loob ang Shenyu men sa atin? Bumantong hininga ang matanda, nag-alala, at sinabing, kami ni Patrick Go ay mga kapwa-apprentice. Siya ay nakikipagkumpetensya mula pa noong bata pa siya. Nang ipasa sa akin ni Master ang posisyon ng pinuno ng Longya Mountain, umalis siya sa galit. Sa paglipas ng mga taon, gumamit siya ng maraming malupit na paraan upang maitatag si Shenyu men. Hindi pa rin niya kayang lunokan ang pagkadismaya mula sa taong iyon at desidido siyang sirain ang Longya Mountain. Ang matanda ay mukhang malungkot, pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito ng maingat na pagbabalak, ang Longya Mountain ay unti-unting naaagnas, nararamdaman kong nagkasala ako kay Master. Naaaliw si Yana, Guro, hindi mo ito kasalanan. Sa orihinal, ang Longya Mountain ay may higit sa 100 disipulo, lahat ay pinatay ng Shenyu men. Lahat ito ay dahil ang sama ng loob ni Patrick Go ay masyadong malalim. Muli siyang tumingin kay Lito, kakasabi mo lang nahahanapin mo si Patrick Go, nagbibiro ka ba? Nagkibit balikat si Lito, mukha ba akong nagbibiro? Umiling si Yana, tinitigan si Lito, na parang tumitingin sa isang baliw, pinipirmahan mo ang sarili mong death warrant. Nabalitaan na ang kapangyarihan ni Patrick Go ay nalampasan ang kapangyarihan ng 5 Grandmaster. Ang Shenyu men ay naging mapagmataas sa Hong City, nag-iipon ng hindi mabilang na kayamanan. Maging ang pamilyang Tang ay pumikit. At ang pamilyang Tang ay may Grandmaster. Sinusuri ni Yana si Lito, malakas ka, ngunit mas malakas ka ba sa isang Grandmaster? Tumawa si Lito, ano ang maganda sa isang Grandmaster? Dati na siyang Martial King, ngunit hinding-hindi siya makakalusot para maging isang Martial God. Ngunit kagabi, malapit sa Dragon Vein kung saan sagana ang espiritual na enerhiya, bigla siyang nakapasok. Sa sandaling ito, maaaring siya ang tunay na pakikitungo isang Martial God, at posibleng ang tanging Martial God sa Lux Nation. Kaya sa kanya, ang pagtukoy sa Grandmaster ay parang pagtukoy sa isang nakababatang kapatid. Ngunit para kay Yana at sa iba pa, ang kanyang mga salita ay parang nagyayabang. Nang may sasabihin pa sana si Yana, isang matandang nakatayo sa malapit ay nagtanggal ng puting jade ring sa kanyang hinlalaki at iniharap ito kay Lito. Nagulat si Yana, nagbago ang mukha niya, Master. Alam niya kung ano ang kinakatawan ng singsing ito, ang simbolo ng suzerain ng Dragon Tooth Mountain mula sa mga henerasyon. Siya na nakakuha ng singsing, ang pumwesto sa suzerain.
Taos-pusong sinabi ng matanda, Mr. Argel, sinabi ng aking amo bago siya mamatay na ang makakalutas ng isyu sa likurang bundok ay ang marangal na tao ng Dragon Tooth Mountain. Mukhang tama siya ngayon at kahit na limitado ang aking mga kakayahan, iniaalok ko sa iyo ang posisyon ng suzerain. Hindi inaasahan ni Lito na mag-aalok ang matandang ito ng kanyang posisyon, ikinaway niya ang kanyang kamay, hindi ako interesado. Flop. Ang matanda ay direktang lumuhad sa kanyang harapan, Mr. Argel, kung hindi mo ito tatanggapin, hindi ako tatayo. Si Lito ay walang magawa. Tanging kompromiso niya, sige, tinatanggap ko ang alok mo. Nang makitang isinuot ni Lito ang singsing sa kanyang daliri, sa wakas ay tumayo ang matanda. Pagkatapos, tumingin siya sa kanyang mga disipulo at sinabing, ano ang pinagtatawanan ninyong lahat, mabilis na yumuko sa sect master. Si Yana at ang iba pa ay natulala. Ang taong ito ay talagang naging sect master sa isang kisap mata. Gayunpaman, dahil si Lito ang sect master na, wala siyang masabi at maaari lamang siyang manguna sa pagbibigay respeto sa kanya. Magbigay galang sa sect master. Sinulyapan ni Lito ang ilang nakaligtas at walang pakialam na sinabi, dahil ako na ngayon ang sect master ng Dragon Tooth Mountain, natural, magsisikap akong palakasin ang Dragon Tooth Mountain at ibaba ang tingin sa lahat ng iba pang sekta. Napaluha ang lahat at tumango kay Lito. Kinabukasan, sa paanan ng bundok Shenyo. Hinawakan ni Wei Tianyang ang kanyang mobile phone ng mahigpit na halos tumutulo na ang pawis, ngunit hindi pa rin siya makatawag kay Lito. Sai, dapat kahapon pa tayo nag-compete, bakit naka-off ang phone niya this all time? Sinubukan muli ni Wei Tian na i-dial ang numero, wala pa ring sagot. Sa isang tabi, maingat na nagtanong ang assistant, Boss Yang, maaaring natakot ang batang Grandmaster at kaya tumakas sa laban sa huling sandali. Pwede ba yon? Isinaalang-alang din ni Wei Tian ang posibilidad na ito. Kung totoo nga, ang pagtrato na makukuha ng batang Grandmaster ay maaaring nakalulungkot. Nang siya ay puno ng kaba, dumating si Lito kasama ang grupo mula sa Longya Mountain. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Wei Tian at tinanggap siya, Master Argel. Sa wakas nagpakita ka na. Bakit hindi ako makausap sa iyong telepono? Inilabas ni Lito ang kanyang telepono at nakitang nawalan ito ng power. Let's go and meet this Patrick Go, mahinahong sabi ni Lito at nagsimulang magtungo sa Shenyu Mountain. Sa sandaling iyon, sa loob ng Shenyu Gate. Si Patrick ay nakaupo sa tuktok ng isang malaking bulwagan, ang kanyang mukha ay sobrang madilim. Sabihin mo sa akin, pinatay ba ng binatang iyon si Jordan sa isang hampas ng palad? Halos magngangalit ang kanyang tono. Sa ibaba niya, ang mga mukha ni na Teodoro Chen at Perfecto Sungay kasing puti ng chok, na nakalubog pa rin sa nakakatakot na eksena. Guro, totoo. Ang binata ay tila ordinaryo, na walang pahiwatig ng panloob na enerhiya, ngunit ang kanyang malalim na lakas ay talagang nakakatakot. Sabi ni Teodoro, nararamdaman pa rin ang pagkabalisa. Sumigaw si Patrick, isang grupo ng mga walang kwentang tao. Hindi lang yon. Tumangala si Teodoro at sinabi rin niya na dapat kang lumuhad, guro. Kung hindi, ito ay magiging dead end. Hahaha. Tumawa ng malakas si Patrick, kahit ang 5 dakilang martial masters ay walang ibig sabihin sa aking mga mata, hindi banggitin ang isang maliit na moth. Maya-maya, may isang alagad na nagmamadaling lumapit. Ang mga tao ng Dragon Tooth Mountain ay patungo sa tuktok ng bundok. Ngumisi si Patrick, sa palagay ko ay kasama nila ang taong iyon. Hahayaan ko silang matikman ang aking galit. Agad na sinabi ni Teodoro, guro, kapag nakakilos ka na, hindi na magkakaroon ng pagkakataon ang batang iyon. Sa hitsura ng panghahamak sa kanyang mukha, ipinahayag ni Perfecto, masyadong mayabang ang taong iyon. Kapag namagitan na si Master, agad na malilipol ang mga tao ng Dragon Tooth Mountain. Hinampis ni Patrick ang kanyang upuan, itinulak ang sarili sa hangin at lumapag sa pinakamataas na punto sa bundok. Bigla niyang itinaas ang kanang kamay sa langit, dalhin ang kulog at kidlat. Sa isang malakas na dagandong. Isang kidlat ang bumasag sa kalangitan, na sinundan ng nakakabinging tunog ng kulog. Lahat ay tumangalaw upang makita ang isang dating maaliwalas na kalangitan na ngayon ay umiikot na may nagbabala na mga ulap. Ang kapangyarihan ni Master ay walang limitasyon. Ang eksena ay natakot sa lahat, at lahat sila ay lumuhad bilang pagsuko. Samantala, nasa kalagitnaan ng bundok, si Lito at ang iba pa ay umaakyat nang biglang nagbago ang panahon, kumulog na kumulog. Mukhang paparating na ang malakas na ulan. Ang kakaiba pa, parang umiikot ang kulog sa itaas ng kanilang mga ulo. Dragon Tooth Mountain, lumuhad kayo at humingi agad ng awa, o gagawin ko kayong lahat sa sunog na lupa. Isang malakas at sinaunang boses ang umalangaw-ngaw mula sa tuktok ng bundok.
Ang boses na ito ay kay Patrick. Maliban kay Lito at sa matanda, ang lahat ay nayanig sa matinding pressure na ito. Nanginginig ang kanilang isipan, halos hindi makatayo sa kanilang kinatatayuan. Ang lakas ni Patrick ay talagang nakakatakot. Naglabas si Lito ng isang dosenang pulang table tas at iniabot ang mga ito para ubusin ng lahat. Ang isipan ng lahat ay tila tumahimik ng husto pagkatapos uminom ng mga table tas. Sa sandaling iyon, bahagyang ipinadyak ni Lito ang kanyang paa sa lupa at tumalon sa isang bato. Itinutok niya ang kanyang Asher Scale Sword patungo sa langit. Biglang umalangaw-ngaw ang kalangitan na may kulog, at napakaraming mga kidlat ang bumaril. Ang kidlat ni Patrick ay agad na tinamaan. Malamig na ngumiti si Lito. Patrick, ang iyong Shenyu Gate ay nakalaan para sa pagkawasak ngayon. Sa sandaling bumagsak ang kanyang tinig, itinuro niya ang kanyang espada, at isang pag-agos ng kidlat ang dumaan patungo sa tuktok ng bundok. Boom! Sa isang kidlat ng nakakabulag na kidlat, ang buong Shenyu Gate ay naging pinaso na lupa. Sa tuktok ng bundok o sa paanan nito, ang lahat ng mga manunood ay natulala sa hindi inaasahang palabas na ito. Kahit sa malayong lungsod, nakita ng mga tao ang hindi mabilang na mga kidlat na tumatama sa isang lugar. Nakakamangha ang tanawin. Mabilis na pinaharurot ng mga tao ang kanilang mga sasakyan upang mamangha sa kamangha-manghang tanawing ito. Kabanata 727. Tirahan ng Tang. Si Nayen Tang ay nagsasanay ng martial arts sa courtyard nang bigla siyang nakakita ng kidlat at kulog sa malayong kalangitan. Lolo, kakaiba ang panahon ngayon. Tinakpan niya ang kanyang mga mata gamit ang kanyang kamay at pinagmasdan ang kalangitan. Nakakunot ang mga kilay ni Wenwen Tang habang nakatingin sa kidlat, medyo natahimik, pagkatapos ay bigla siyang napatalon sa gulat. Hindi natural phenomenon yan. Master performing spells yan. Bahagyang nanginginig ang boses ni Wenwen sa pananibik. Sa paghusga sa sitwasyon, nag-alinlangan si Nayan, ang direksyong iyon. Tila patungo sa God Ghost Mountain. Maaaring ang sinaunang ghost na iyon. Umiling si Wenwen, sinabi ni Wenwen, bagaman ang sinaunang ghost ay talagang kakilakilabot, ang kababalaghang ito ay tiyak na hindi niya dulot. Kung sino man ang maaaring magdulot ng ganitong uri ng kababalaghan, ang kanilang kapangyarihan ay posibleng. Si Nayan, na naghintay ng ilang sandali nang walang tugon mula sa kanyang lolo, ay nagtanong dahil sa curiosity, gaano kalakas. Nagpupumilit na paniwalaan ang kanyang sariling mga salita, sinabi ni Wenwen, ang kanilang kapangyarihan ay dapat na mas mataas kaysa sa isang Grandmaster. Ha! Higit sa isang Grandmaster, ito kaya ay ang Martial King, o kahit isang Martial God. Habang nagsasalita siya, umiling siya, walang Martial God sa mundong ito sa loob ng 1,000 taon, imposible. At most, isa itong Martial King. Napuno agad ng pananabik ang kanyang ekspresyon, sino nga ba ang taong ito na may ganoong kultibasyon? Kung maaari ko lang silang makilala ng isang beses, magiging sulit ang aking buhay. Agad na tumayo si Wenwen mula sa kanyang upuan at sinabi, Butler, ihanda ang karwahe, pupunta tayo sa God Ghost Mountain. Hindi pa nakita ni Nayen ang kanyang lolo na kumilos ng ganoon kabilis. Lolo, meron ba talagang pagmamadali? Tutal, isa ka sa 5 Grandmaster. Kailangan mo bang personal na pumunta? Pinandilatan siya ni Wenwen. Anong alam mo? Kung martial god talaga ito, kung gayon ang ating Lux Nation ay gumuhit ng dragon. Kahit ako, bilang Grandmaster, ay lumuhad sa harap niya. Inilabas ni Nayen ang kanyang pink na dila. Bata pa lang siya ay nagbabalat kayo na siya, at sa harap pa lang ng lolo niya isisiwalat ang ganoong inosente at girlish side. Sa sandaling ito, sa tuktok ng Shenyu Mountain, si Patrick ay nakatingin sa palasyo na naging isang kaparangan, unang nagulat, at pagkatapos ay nag-aapoy sa galit. Brat, sinira mo ang base ko na tumagal ng maraming taon upang may tayo, ngayon ay mamamatay ako kasama mo. Bigla siyang lumipad sa himpapawid, na may mga bahid ng gintong liwanag na bumungad sa kanyang katawan, na nag-uugnay sa isang bola. Namutla agad ang mukha ng matanda, devouring soul art. Gusto talaga niyang magpasabog ng sarili. Ang devouring soul art ay isang ipinagbabawal na pamamaraan sa mundo ng martial arts, at sa pangkalahatan ay hindi ito gagamitin ng mga martial artist maliban kung talagang kinakailangan. Mauubos nito ang buong buhay ng cultivation ng isang martial artist sa isubog sa isang panandaliang sandali. Pasimpleng naghahanap ng laban hanggang kamatayan. Si Patrick ay nag-ensayo sa loob ng 100 taon, ang kanyang mga kakayahan ay hindi maarap. Ang kapangyarihan nitong devouring soul art ay sadyang hindi maisip. Sinabi ng matanda kay Yana at sa iba pa, dapat nating tingnan muna ang sitwasyon, baka nambobola siya. Sa sinabi nito, ang ilan sa kanila ay tumungo sa direksyon ni Patrick.
Sa sandaling ito, ang ginintoang globo ay palaki ng palaki, halos sumasakop sa kalahati ng kalangitan. Nang makita ng Ancient Shadow ang nakatatanda at si Yana at ang kanyang grupo, baka sa mukha niya ang paghamak, ilang langgam lang na naghahanap ng kanilang kamatayan. Boom! Isang alon ng napakalaking presyon ang lumabas mula sa ginintoang globo. Ang matanda at si Yana at ang kanyang grupo ay direktang natangay, na umuubo ng mga subo ng dugo. Lahat sila ay nakasuot ng nakakatakot na hitsura. Nakakatakot ang spirit devouring art na ito. Forget resist, hindi man lang tayo makakalapit. Nag-aalalang tumingin si Yana kay Lito. Kung napakalakas ng spirit devouring art, may paraan ba si Lito para labanan ito? Mahalaga ito sa buhay at kamatayan ng bawat isa. Sa sandaling ito, kumilos si Lito. Humakbang siya pasulong, hakbang-hakbang na lumakad sa himpapawid, na para bang may hindi nakikitang hagdan sa ilalim ng kanyang mga paa. Pinagmasdan siya ni Patrick at ninisyan siya ng masama, anak, inihahatid mo ang iyong sarili sa kamatayan. Napakaliwanag. Nasa likod ni Lito ang dalawang kamay, walang ekspresyon ang mukha, bahagya lang siyang ngumiti. Ang mahinahong ngiti na ito ay tila isang pampublikong sampal sa mukha ni Patrick. Agad na nagalit si Patrick. Ang ginintoang globo, na may dalang napakalaking mapanirang kapangyarihan, ay lumipad patungo kay Lito. At kung saan dumaan ang gintong globo, ang alikabok ay sumabog sa hangin, ang mga kakahuyan at mga bato ay agad na naging alabok. Sa isang kisap mata, nilamon ng buong globo si Lito. Nang makita ang eksenang ito, ang mukha ng lahat ay naging sobrang nagtatampo. Lumuhad si Wei Tian kasabay ng pagkulog, at sinabi sa kawalan ng pag-asa, tapos na. Samantalang ang mga mata ni Yana ay pulang-pula, at dalawang malinaw na luha ang bumagsak mula sa kanyang magagandang orbs. Hahaha. Isang malakas at mayabang na tawa ang pinakawalan ni Patrick. Anak, ako ang pinakamalakas na tao sa bansang Lux. Ikaw, isang maliit na langaw, ang lakas ng loob mong ikumpara ang iyong sarili sa akin. Hehe. Noon lang, isang mapang-uyam na tawa, kasing linaw ng araw, ang biglang lumabas sa globo. Huminto si Patrick, posible ba iyon? Nanahimik siya ng ilang segundo at nang wala siyang nakitang mali, ipinagpalagay na nagkamali siya ng narinig, at muli siyang nagsimula sa kanyang masayang pagtawa. Naglakad siya sa harap ni Yana at ng matanda, na mayabang na sinabi, lumuhad ka sa harapan ko, kung magpapasakop kayo sa akin mula sa sandaling ito, ililigtas ko ang inyong mga buhay. At mula ngayon, ako ang Sect Master ng Longya Mountain. Pagkasabi nito, inilahad niya ang kanyang kamay sa matandang lalaki, ibigay mo sa akin ang singsing ng Sect Master. Napamura ang matandang lalaki, na naginip ka. Ang singsing ay kay Lito, siya ang Sect Master ng Longya Mountain. Bastos ka. Ngumisi si Patrick, paano magiging Sect Master ang isang patay? Umiling ang matandang lalaki, hindi ako naniniwala, ang pinuno ay. Hindi siya mamamatay, napakalakas niya. Habang nagsasalita siya, ang kanyang tono ay medyo walang kumpiyansa, pagkatapos ng lahat, ang kapangyarihan ng Soul Devouring Jutsu ay nakakatakot, kahit si Lito ay maaaring hindi ito makayanan. Isa lang ang pinuno para sa amin, iyon ay si Lito, kahit mamatay siya, siya lang ang kinikilala namin. Si Yana at ang iba pa ay malakas na umungol. Ang ekspresyon ni Patrick ay hindi kapani-pani walang malungkot, siya ay nanunuya, mabuti, kayong lahat ay may gulugod, pagkatapos ay ipadala ko kayo upang makilala ang inyong pinuno. Nang akmang hahampasin na niya, biglang lumakas ang boses ni Lito. Di ko sila hahayaan, wala kang karapatang hawakan. Nang marinig ito, nagbago ang mukha ni Patrick, hindi ito posible. From a logical perspective, dapat naging abo na ang lalaking iyon, kahit kaunti ay wala dapat natira, paano pa siya magsalita. Ang susunod na segundo, ang gininto ang globo ay napunit sa kalahati, at isang payat na figure ay dahan-daang lumitaw. Sa natigilan na tingin ng lahat, pinitik ni Lito ang kanyang mga daliri. Boom! Agad na sumabog ang gintong globo. Ang mga mata ng matanda ay malapit ng lumuwa at nauutil, siya. Talagang sinira niya ang Soul Devouring Jutsu, dapat mong malaman, ito ay kilala bilang ang hindi magagapi na ipinagbabawal na pamamaraan. Hindi napigilan ng simple-minded guy na Sampain, ano? The leader's awesome. Sa isang kisap mata, dumating na si Lito sa harap ni Patrick. Ang Soul Devouring Ju ay nasira, at si Patrick ay nawala ang lahat ng kanyang cultivation sa sandaling ito, mukhang lubos na haggard na para bang siya ay nasa kanyang kamatayan. Tahimik na sinabi ni Lito, natalo ka. Dapat ba akong gumawa ng hakbang, o ikaw mismo ang gagawa? Ang mukha ni Patrick ay hindi kapani-pani walang nakakatakot, siya ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin at sinabing, hindi mo ako mapapatay. Bahagyang napangiti si Lito, at bakit naman?
Ngumisi si Patrick, ang Dragon Vein sa Longya Mountain ay malapit ng magising, dapat mong malaman ito tama. Nangangailangan ito ng Ancient God Weapon upang sugpuin ito kapag ito ay lumitaw, kung hindi, ang lahat ng mga tao ng Hong City ay mamamatay. Ang tanging kilalang Ancient God Weapon, ang Xuanyuan Sword, ay matatagpuan na ngayon sa Wangwo Mountain, na binabantayan ng Daoist First Successor Eternal Void Elder. Kami ni Eternal Void Elder ay naging matalik na magkaibigan sa loob ng ilang dekada, kung papatayin mo ako, magiging kalaban mo siya, at makakalimutan mo ang pagkuha ng God Weapon sa buhay na ito. Nang marinig ito, namula ang mukha ng lahat. Ang reputasyon ni Elder Eternal Void ay nagpasindik sa buong Locks Kingdom, siya ay isang maalamat na eksperto mula sa mga sikat na bundok, malayo sa mga makamundong gawain, hindi isang taong karaniwang tao ang makakasakit. Tinitigan ni Lito si Patrick, hindi umimik. Nang makita ang reaksyong ito mula sa kanya, hindi napigilan ni Patrick na maging mahiyain, so, natatakot ka na ba ngayon? Gayunpaman, umiling lang si Lito, nagtataka lang ako, anong paraan ang dapat kong gamitin upang tapusin ang iyong buhay ng mas masining. Agad na natigil ang ngiti sa mukha ni Patrick, ikaw. Nang maglabas siya ng isang salita, isang sampal mula kay Lito ang damapo sa kanyang mukha. Sa isang kisap mata, si Patrick ay naging malakristal na ulap ng dugo, agad na naglaho. Si Lito ay naglabas ng panyo at pinunasan ang kanyang mga kamay, tumango habang sinasabi, pagpatay ng langaw, talagang mas kasiya siyang hampasin ito ng palad. Sa kanyang tabi, ang matanda at si Wei Tian, bukod sa iba pa, ay natulala. Parang panaginip lang ang lahat ng nangyari. Ang sikat na si Patrick, isang pangalan na umaalingaw-ngaw sa Hong City, isang lalaking kinatatakutan pa ng pamilyang Tang, ay namatay ng ganoon. Patay na siya. Patay na talaga. Sige, let's go. Pinaghirapan niyo lahat ngayon, gagamutin ko. Sabi ni Lito sa karamihan. Lahat ay tumatango. Sino ang maglalakas loob na magsabi ng hindi pagkakasundo? Nang marating ni Lito at ng iba pa ang paanan ng Mount Shenyu, nasagasaan nila ang grupo ni na Wenwen at Nayan. Agad na lumapit si Nayan, Lito, nandito ka rin ba para manood ng kidlat? Hindi ka agad nakareact si Lito, anong kidlat? Itinuro ni Nayan ang langit, ang kidlat na nangyari ngayon lang. She then lowered her voice whispering, sabi nila there's a sage on the mountain, nakita mo ba ang sage? Sa wakas, naunawaan ni Lito. Hindi niya inaasahan na maging ang lolo at apo ng pamilya Tang ay iguguhit dito. Mukhang ang bagay na ito ay nakasalalay sa gumawa ng balita. Ubo, wala akong nakitang sage, pero may kumpol ng mga langaw, sabi ni Lito na may misteryosong hangin. Nagpakita si Nayan ng naguguluhan na mukha, anong langaw? Nagkibit balikat si Lito, wala kang pakialam, dahil patay na silang lahat. Sa loob ng maaliwalas na mga mata ni Nayan, saglit siyang natauhan, naiintindihan na tinutokso siya ni Lito. Galit na hinampes niya ito, bastos, niloko mo ako. Nayan, huwag kang masungit. Isang boses ang umalangaw-ngaw mula kay Wenwen. Tumango si Nayan, paano kung siya ay isang Grandmaster? Maaari bang manlinlang ng mga tao ang isang Grandmaster? Ah, walang muwang na bata ka. Nakatayo sa harap mo, si Grandmaster ba yan? Dahil doon, lumingon siya kay Lito at yumuko ng malalim, si Sir Tang ay hindi nakakalimutan at hindi niya inaasahan ang iyong walang kapantay na kakayahan, na lumalampas pa sa isang Grandmaster. Ikinawi ni Lito ang kanyang kamay, Mr. Tang, hindi na kailangan ng mga formalidad. Sa harap mo, ako ay isang junior lang, hindi na kailangang maging masyadong magalang. Tumango si Wenwen, puno ng paghanga ang kanyang tingin. Sinulyapan niya si Lito, pagkatapos ay bumalik sa kanyang apo, napakagandang manugang na lalaki, kung maaaring samantalahin ni Nayan ang pagkakataong ito, napakaganda. Si Nayan, gayunpaman, ay halatang nagulat. Tinitigan niya si Lito, ikaw. Ikaw ba ang nagdulot ng kidlat? Bahagyang umubo si Lito, hindi mo ba masasabing mabuti? Ano ang ibig mong sabihin na ako ang naging sanhi nito? Namula ang mukha ni Nayan habang ngumuso, sige, kahanga-hanga ka. Pero pwede mo ba akong turuan? Gusto ko rin itong matutunan. Sinuri siya ni Lito saglit, oo naman, may potensyal ka. Ngunit kailangan mong ipakita ang iyong sinseridad. Kumerbo ang mga mata ni Nayan, mapaglarong nagsusumamo habang hinihila ang kamay ni Lito, pretty please, Kuya Lito. Nang inig sa galit si Lito, tama na. Sa gilid, si Wei Tian at ang iba pa ay may suot na kakaibang ekspresyon. Si Nayan na ito ay isang young master, ngunit ang kanyang relasyon kay Lito ay tila malabo. Hindi kaya, mas gusto ni Master Argel ang mga lalaki.
Isinasaalang-alang ito, tumawa si Wei Tian, Master Argel, tinatanggap na ng lipunan ngayon, hindi mo na kailangang itago, naiintindihan namin. Napakurap-kurap ang iba, tumanggo bilang pagsang-ayon. Si Lito ay lubos na nataranta, ano ang ibig mong sabihin? Sumigaw ang isang malakas na lalaki, ang ibig sabihin nito, kahit lalaki si Young Master Tang, kung talagang gusto mo siya, hindi imposibleng magkasama kayo. Bukas ang isipan ng lipunan sa mga panahong ito. Hindi ka namin pagtatawanan sa pagkagusto sa mga lalaki. Ang mga kalamnan ni Lito ay nanginginig ng husto, sinipa niya ito at binigyan ng kaunti pa para sa mabuting sukat. Ano, ikaw ang may gusto sa lalaki, ang buong pamilya mo may gusto sa lalaki. I'm totally straight. Umalangaw-ngaw sa malawak na tanawin ang mga sigaw ng matambok na lalaki. Pinunasan ni Wei Tian ang kanyang malamig na pawis, natutuwa na wala siyang sinabi kung hindi siya ay nasa problema. Nang mapagtonto ang nangyari, yumuko si Nayan sa pagtawa, pumalakpak sa saya. Kabanata 728. Mabilis na kumilos si Biblin. Sa loob lamang ng ilang araw, halos lahat ng mga kagalang-galang na negosyo sa lungsod ng Hong ay karaniwang nasa ilalim ng kontrol ni Lito. Siya na ang naging pinakamayamang tao sa lungsod ng Hong sa totoong kahulugan, na maraming tao ang magalang na tinutukoy siya bilang Young Master Argel. Sa pamilya Su, tumanggi ako. Young Master Argel, ayoko sa kanya. Napakatigas ni Sunshine sa kanyang tono. Ngumuso si Dexu, wala ka talagang pag-asa. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin na si Young Master Argel na ngayon ang pinakamayamang tao sa lungsod ng Hong? Siya ay 100,000 beses na mas malakas kaysa kay Lito. Madilim na pula ang mga mata ni Sunshine, kahit mayaman siya, hindi ko siya mahal. Malamig na sumagot si Deck, hindi sa iyo ito, ako ang iyong ama, at dapat kang makinig sa akin. Hinding-hindi ka makukuha ni Lito sa buong buhay niya. Tumulo ang luha sa mukha ni Sunshine habang umiiling, ngunit nangako ka na hanggat nagagawa ni Lito ang tatlong bagay na iyon, mapapangasawa niya ako. Hindi sinasang-ayunan ni Deck, imposible para sa kanya na gawin iyon. Iniiwan ang natitira sa isang tabi, tinatalo lang si Patrick ng mag-isa, hindi niya magagawa iyon sa buhay na ito. Mas malamang na siya ay papatayin ni Patrick. Nang matapos siyang magsalita ay tumunog ang cellphone niya. Anong sinabi mo? Patay na si Patrick Gu. Nang marinig niya ang balita mula sa telepono, lubos siyang napailing. Napatay si Patrick Gu. Nagliwanag ang mga mata ni Sunshine, pwede ba si Lito? Hindi pwede. Paano na lang siya sa itsura niya? Agad na tinanggihan ni Deck ang ideya, ang rumored person ay ang bagong master ng Longya Mountain. Kung may pagkakataon na makilala siya, ito ay magtataas ng katayuan ng ating pamilyang Su. Sa pag-iisip nito, mukhang nasa sabik si Deck nang tumalikod siya para umalis, sabay turo sa kanyang katulong, bantayan ang binibini, bawal siyang lumabas ng silid. Paglabas pa lang niya ng pinto, dumating ang isang katulong upang magulat, guro, dumating na si Lito, nasa bulwagan siya. Naging malungkot ang mukha ni Deck, may lakas ng loob siyang magpakita dito. Pagkasabi niya nun ay mabilis siyang naglakad patungo sa hall. Si Lito ay nakatayo sa bulwagan nang biglang, pumasok si Lash Luo mula sa pangunahing pasukan. Nang makita si Lito, nagalit si Lash, nakakainis, bakit ko siya sasampalin pagdating ko? Sa oras na ito, lumakad si Deck, sinulyapan si Lito nang walang sinasabi, ngunit nang makita niya si Lash, nagsuot siya ng isang malugod na ngiti. Bilisan mo, lagyan mo ng tsaa si Lash, bagong batch ng Bilo Kentina na tanggap ko. Nagmamadaling inutusan ni Deck ang kanyang mga katulong. Pagkatapos, tinuro niya ang upuan, please sit. Tumanggo si Lash at umupo sa upuan, kasama si Deck na nakaupo sa tapat niya. Sa kabuuan, si Lito ay parang hangin, napabayan sa isang tabi. Walang sinabi si Lito, basta-basta na lang pumili ng upuan na mauupuan. Inilapag ni Deck ang kanyang tasa sa mesa na may masamang tingin, sinabi ko bang maupo ka? Walang asal. Ibinaba ni Lito ang kanyang mga labi, bakas ng lamig sa kanyang titig. Kung hindi dahil sa katotohanan na si Deck ang ama ni Sunshine, sa kanyang ugali, maaaring binigyan na siya ni Lito ng sampal sa limot. Tumawa siya ng mahina at nagtanong, nasaan si Sunshine? Malamig na sumagot si Deck, ano ang kinalaman niyan sa iyo? Siya ay aking babae. Siyempre, ito ay may kinalaman sa akin. Nagawa ko na ang lahat ng tatlong gawaing inilatag mo. Alinsunod sa ating kasunduan, maaari mong ibigay sa akin si Sunshine ngayon. Casual na sagot ni Lito, naka-cross legs. Nang marinig ito, humagalpak ng tawa si Lash, tiyak na marunong kang humihip ng sarili mong trompeta. Huwag na nating pag-usapan ang 50 milyon na iyan. Kaya mo bang talunin si Patrick Gu?
Hindi ka ba natatakot na baka mapunit ang iyong dila sa sobrang pagsisinungaling? Mahinahong tumugon si Lito, patay na si Patrick Gu. Wala itong kinalaman sa iyo. Ang Sectmaster ng Longya Mountain ang pumatay sa kanya. Matagumpay na nagsalita si Lash. Kinaumagahan ay natanggap niya ang balitang ito at agad na sumugod sa bahay ni Sue. Dahil sa pagkamatay ni Patrick, hindi na kumpleto ni Lito ang pangatlong gawain na nangangahulugang hindi na niya makukuha si Sunshine. Dahil doon, nakakita si Lash ng pagkakataon para sa kanyang sarili. Pagkaraan ng isang paghinto, bahagyang nagsalita si Lash, at huwag mong sabihin sa akin, ikaw ang Sectmaster ng Longya Mountain. Tama, ako nga. Tumanggo si Lito. Hahaha. Kung ikaw ang Sectmaster ng Dragon Tooth Mountain, dapat mayroon kang Jade Emperor. Tawa ng tawa si Lash, lumingon kay Deck, Tito, hindi natin maaaring ipagkatiwala si Sunshine sa isang hindi mapagkakatiwalaang lalaking tulad niya. Ngumisi si Deck, magtiwala ka, hindi ko kailanman binalak na makasama niya si Sunshine sa simula pa lang. Dahil patay na si Patrick, hindi ako natatakot na linawin ito. Tinuya niya si Lito, umiling-iling at sinabing, binata, mas mabuting umalis ka na para maiwasan ang anumang kahihiyan. Naging malamig ang tingin ni Lito. Tumayo siya at tumingin kay Deck, so noon ka pa nagsisinungaling. Biglang naramdaman ni Deck ang hindi nakikitang presyon. Bumibilis ang tibok ng puso niya. Paanong biglang naging nakakatakot ang aura ng batang ito? Paano kung ginawa ko? Lumayas ka, o ipatapon kita. Ikaw na wishful thinking na kawawa, pangarap mong manalo sa anak ko. Puno ng panunuya ang tono ni Deck. Sa gilid, maraming mga katulong ang nagtatakip ng kanilang mga bibig na tumatawa. Bagamat sila ay mga lingkod lamang ng sambahayan ng Sue, sila ay mga tagapaglingkod ng isang kagalang-galang na pamilya at itinuring ang kanilang mga sarili na higit na nakahihigit sa isang naghihikahos na taunan tulad ni Lito. Better get going, nakakasira ka ng mata dito. Oo nga. Ang ganda ng binibini namin na parang diwata. Mga mayayamang young masters lang ang deserving sa kanya. What are you even? Tinutuya ng mga tao si Lito, sunod-sunod na minamaliit siya sa lahat ng posibleng paraan. Sinulyapan ni Lito si Deck, at malamig na sinabi, binigyan kita ng pagkakataon dahil ama ka ni Sunshine, ngunit hindi mo ito pinahalagahan. Mapang-uyam na sumagot si Deck, hindi mo ako kailangang bigyan ng pagkakataon. Ngumisi si Lito, fine, remember you said that. Sana hindi ka magsisi. Pagkasabi nun ay tumalikod na siya at naglakad palayo. Humalaklak si Lash at sinabing, ang batang ito ay gumagawa ng katangahan sa kanyang sarili, ngunit siya ay mayabang pa rin. Ang kanyang makapal na balat ay talagang nararapat na igalang. Pagkatapos sabihin iyon, tumingin siya kay Deck, Tito, okay lang ba si Sunshine? Gusto ko siyang makita. Si Deck ay may tuyong ubo, nagpapahinga na siya. Bahagyang nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Lash, palagi niyang nararamdaman na medyo malamig ang ugali ni Deck, hindi naman ito dati, sabik na sabik siyang ipakasal sa kanya si Sunshine. Tito, dahil tapos na sina Lito at Sunshine, maaari ko bang subukang makipag-ugnayan sa kanya? Kinuha ni Lash ang isang bank card, iniabot ito gamit ang dalawang kamay, narito ang 10 milyon, bilang mapagmahal na kilos ng iyong magiging manugang. Ang isinasaalang-alang ngayon ni Deck ay ang bagong nangungunang financier mula sa Hong City, wala na siyang pakialam kay Lash. Umiling siya, Lash, pag-usapan natin ito mamaya. Umalis ka na, may gagawin pa ako. Naninigas ang mukha ni Lash, hindi niya inaasahan na tatanggi si Deck. Well, sige. Naguguluhan, umatras si Lash, dala ang bank card. Umalis si Lito sa tahanan ng pamilyang Sue, at dumating sa kumpanya ni Bib, nagtanong, kumusta ang negosyo ng pamilyang Sue. Bagamat nakita ni Bib na kakaiba ito, hindi niya kinwestiyon ang intensyon ni Lito. Sinuri niya ang ilang impormasyon at sumagot, sa Hong City, ang pamilyang Sue ay nasa pinakamainam na medium-tier magnate. Ang kanilang mga ari-arian ay pangunahing nakatuon sa real estate at industriya ng hotel. Tumanggo si Lito at nagutos, ay bankrupt siya. Ha! Nagulat si Bib, dahil hindi pa niya nakitang ganito kagalit si Lito. Sa sandaling ito, nang makita ang bahagyang malungkot na mukha ni Lito, siya ay nakiramay sa pamilya Sue. Tila may isang tao sa lungsod ng Hong na magkakaroon ng malaking problema. Si Bib ay personal na tumawag sa telepono at pagkatapos magtanong ng iba't ibang mga katanungan, sinabi niya kay Lito, sa paggawa nito, mawawalan tayo ng malaking halaga ng pera. Bahagyang ngumiti si Lito, kahit na ano ang halaga. Isang lamig ang damaloy sa gulugad ni Bib. Ang ngiti ni Lito sa paanuman ay naglabas ng makamulto na nakamamatay na layunin.
Nang marinig ang sinabi ng amo, hindi nagpigil si Bib at sinimulan niyang isagawa ang kanyang plano, na itinaas ang kanyang mga manggas. Makalipas ang isang oras, si Dek ay dahan-daang humihigop ng tsaa, nang biglang may tumawag sa kanyang assistant. Mr. Su? Ito. Ito ay masama. Sa kabilang dulo ng linya, walang humpay ang pagpupunas ng katulong sa kanyang noo. Malungkot na sinabi ni Dek, bakit ka humihikab at humahango? Sabihin mo lang kung ano ang gusto mo, huwag mong sabihing bumagsak ang langit. Nanginginig na sinabi ng assistant, ang presyo ng stock ng lahat ng tatlo sa ating mga kumpanya ay tumama sa mas mababang limitasyon. Lumalabas na may nagmamanipula sa merkado laban sa atin sa likod ng mga eksena. Ano? Basag. Ang baso ng tubig sa kamay ni Dek ay nahulog na may isang bagsak, at ito ay nabasag. Hindi ba ito ang langit na bumabagsak? Kahit na ang kanyang pamilyang So ay hindi ang nangungunang mayamang pamilya, hindi dapat maliitin ang kanilang mga ari-arian. Ang sino mang makakaharap ng ganoong malaking dagok sa kanya ay walang alinlangan na isang malaking shot. Gayunpaman, si Dek ay naguguluhan. Siya ay palaging matalino sa negosyo at maingat sa kanyang mga aksyon. Kailan siya nagkasala ng ganoon kalaki? Sa sandaling ito, isa pang tawag ang pumasok sa kanyang cellphone, mula sa sales manager ng head office. Sumimangot si Dek, pinindot ang answer key, at narinig ang boses ng sales manager sa bingit ng luha. Grabe, President Su, ang kainta ay kakasecure lang namin ng partnership deal, ay biglang sinira ang kasunduan at ayaw nang makipagtulungan. Anong sabi mo? Agad na namutla ang mukha ni Dek, at umatras siya ng ilang hakbang. Ang proyekto ng real estate sa pakikipagtulungan ng kainta ay nakita ng pamilyang So bilang isang tiyak na paraan upang kumita ng maraming pera, hindi lamang ang pag-i-invest sa karamihan ng kanilang kayamanan kundi ang paghiram din ng malaking halaga ng pera, maging ang pagsasangla sa kanilang tatlong pangunahing mga hotel. Akala nila tapos na ang deal, bakit biglang atres ang kainta? Teka lang, tatanungin ko si President Liu mula sa kainta. Ang noo ni Dek ay nagsimulang pawisan ng husto. Kung mabaygo ang proyektong ito, tiyak na mapapahamak ang pamilyang So. Mabilis niyang dinial ang numero ni General Manager Leo. Pagkatapos ng ilang ring, sinagot ang tawag, "Hello, General Manager Leo." Habang si Dek ay magsasalita na, si General Manager Leo ay umungal mula sa kabilang dulo, "Mr. Su, nag-ulo mo ang isang malaking figure ngayon, tapos ka na." Nagpunas ng malamig na pawis, nagmamadaling sinabi ni Dek, "Brother Leo, maaari mo bang bigyan ako ng pahiwatig kung sino ito?" Sinabi ni Manager Leo, "Kilala mo ba ang bagong hinirang na pinakamayamang tao?" Mabilis na tumango si Dek, "Ang tinutukoy mo ay si Young Master Argel. Pero hindi ko nga siya kilala, paano ko siya na-offend?" Malamig na tugon ni General Manager Leo, "Ang negosyo ay isang larangan ng digmaan, ang mga bagay ay hindi kasing simple ng iniisip mo. Kung mapapabagsak niyang Master Argel kahit si Kabutge, mas mabuting mag-ingat ka. At saka, huwag mo na akong kontaken para hindi ako madamay." Matapos sabihin iyon, nang hindi na hinintay na sumagot si Dek, ibinaba niya ang telepono sa isang click. Si Dek ay natakot na sa kamatayan. Maya-maya pa ay may dumating pang ilang masamang balita mula sa kanyang katulong. Halos lahat ng malalaking order ng pamilya So ay nakansela. Bang! Natomba si Dek sa kanyang likuran, halos maluha-luha, tapos na. Tapos na ang pamilyang Su. Sa sandaling ito, isang babaeng nakasuot ng marangya ang lumakad patungo sa kanya. "Master, anong problema?" tanong niya sa nakakalokong boses. Ang ina ni Sunshine ay namatay ng maaga. Ang pangalan ng babaeng ito ay si Lindsay Wang, isang kilalang social butterfly mula sa Hong City. Tumaas siya sa mas mataas na posisyon dahil nagsilang siya ng anak para kay Dek noong nakaraang taon. Nang may luha at uhog, ikinwento ni Dek ang sitwasyon. Habang kinukusot ang kanyang mga mata, sinabi ni Lindsay, "Hindi ba halata? Lalaki si Young Master Argel. Kung ipapadala mo si Sunshine sa kanya at magpapasaya sa kanya, papahirapan ka pa rin ba niya?" Nang marinig ang mga salitang ito, nag-alinlangan si Dek. Pagkatapos ng lahat, si Sunshine ay ang kanyang biolohikal na anak na babae, at may nararamdaman siya para sa kanya. Nagdagdag ng panggatong si Lindsay sa apoy, "Guro, huwag kang mag-alinlangan. Kung masira ang pamilya So, titiisin mo bang makita ang anak natin na namamalamow sa mga lansangan?" Sa pag-iisip tungkol sa kanyang pinakamamahal na anak, agad na nagpasya si Dek, "Okay, gawin natin ito sa paraang iyon." Ngunit, tiyak na ayaw ni Sunshine. Muling nahulog si Dek sa matinding pag-aalala. Isang matamis na tawa ang pinakawalan ni Lindsay, "Madali itong hawakan, guro. Gawin mo lang ang sinasabi ko."
Bumulong si Lindsay sa tainga ni Dek habang patuloy itong tumatango, na nagsasabing, ang asawa ang may mga ideya, aayusin ko ito kaagad. Isang malamig na tawa ang pinakawala ni Lindsay. Ang kanyang napakahusay na mukha ay nagsiwalat ng ekspresyon ng isang matagumpay na plotter. Sunshine, huwag mo akong sisihin. Lahat ng ginagawa ko ay para masiguro ang mana para sa anak ko. Kabanata 729. Ang araw pagkatapos ng pamilya So ay nasa bingit ng bangkarota. Lumapit si Bib upang hanapin si Lito at inilapag ang isang napakagandang engranding imbitasyon sa kanyang harapan. 28 tycoon mula sa business circle ng Yuncheng City ang naghanda ng welcome party para sa iyo. Ang lokasyon ay sa Jinquan Hotel at ang oras ay ngayong gabi. Isang welcome party. Naka-cross-leg si Lito sa sofa. Nang marinig ito, binuksan niya ang kanyang mga mata at sinipat ang imbitasyon. Si Bib, ang kanyang jade na kamay na nagpapaikot-ikot sa kanyang buhok, ay naglakad ng mapang-akit sa gilid ni Lito at mahinang nagsabi, kung ayaw mong pumunta, matutulungan kitang tumanggi. Ngunit diretsyong sinabi ni Lito, syempre pupunta ako. May ilang tao na dapat nasabik na makita ako. Pagkasabi nito, may bakas ng kalokohan ang lumitaw sa kanyang mga mata. Tila may naalala si Bib, at sinabing, siya nga pala, ang pamilyang So ay esensyal na natapos na. Nabalitaan ko na si Dek ay hindi nakatulog buong gabi kahapon. Ano ang iyong hinaing sa kanya? Pinahihirapan mo siya sa ganitong paraan pag-usapan ang tungkol sa pagpatay gamit ang isang hiniram na kutsilyo. Bahagyang ngumiti si Lito, malalaman mo rin sa lalong madaling panahon. Araw-araw kang misteryoso. Ako, bilang presidente ng kumpanya, ginagamit mo bilang sekretarya mo, at nag-iingat ka pa sa akin. Wala kang konsensya. Tumawa si Bib ng cute ngunit ang kanyang mga salita ay walang pakialam. Walang pakialam na ngumiti si Lito, sa totoo lang, ang pagiging sekretarya ko, maswerte ka. Hehe, such a high and mighty attitude. Don't think you're all that just because you have some stinky money. Hindi ako nagmula sa maliit na pamilya, hindi ako madaling masilaw sa pera. Hinaplos ni Bib ang kanyang mahabang buhok, tila puno ng alindog. Tumawa si Lito, hindi masyadong nagsasalita. Alam din niya na nitong mga nakaraang araw, talagang gumugol si Bib ng maraming enerhiya at sobrang pagod. Higit sa lahat, napansin niyang may regla ang babaeng ito ngayon at hindi stable ang kanyang emosyon. Sige, huwag ka nang magalit, may magandang regalo ako sayo. Sa isang pitik ng pulso ni Lito, isang pulang tableta ang kitang-kitang damapo sa kanyang palad. Ano yan? Nanlaki ang magagandang mata ni Bib, yumuko siya para tingnan, ngunit mula sa anggulong ito, hindi sinasadyang nasulyapan ni Lito ang kanyang malawak na lantad na mga kurba. Dapat sabihin, bukod sa maganda niyang mukha at pambihirang kakayahan, nakakaakit din ang figure ng babaeng ito. Ubo. Hindi niya maiwasang palihim na sumulya pa, tinitingnan ang tanawin, pagkatapos ay sinabi niya, ito ay isang blood revitalizing pill, makakabuti sa iyo kung inumin mo ito. Huwag mo akong subukang lokohin. Si Bib ay hindi makapaniwalang umayos, pinag-cross ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib, at pinagmasdan si Lito gamit ang kanyang tingin. All of a sudden, she had a epiphany. Napakayaman mo, kaya mo bang sinimulan ang iyong kapalaran sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga tabletang pampulakas? Hindi nakaimik si Lito, pinandilatan niya ito at sinabing, mayroon kang lubos na imahinasyon. Totoo ba na kapag mas malaki ang ilang bagay, mas maliit ang utak? Natigilan sandali si Bib, at sa wakas ay nahuli niya, ang kanyang magandang mukha ay pulang-pula. Napahawak siya sa kanyang dibdib at napabulalas, palusot mo. Sumilip ka. Tumawa si Lito, hindi ako sumilip. Tumingin ako ng bukas at ikaw ang kusang loob na nagpakita nito. Ikaw. Si Bib ay hindi nakaimik, sa pag-aakalang ang kanyang karaniwang magaling magsalita ay hindi kayang pabulaanan si Lito. Tinataya siya gamit ang kanyang mga mata, nagtanong si Lito, sabihin mo sa akin, nakakaranas ka ba ng pagdurugo at pananakit sa ibabang bahagi ng tiyan, malamig na mga paa at kamay, at nagiging sobrang irritable sa tuwing ikaw ay may regla? Nagulat, nahihiyang sumagot si Bib, paano mo nalaman? Ikaw ay isang walang modo na tao. Sinabi ni Lito, sa katunayan, ako ay isang manggagamot. Kung nag-aalinlangan ka, masasabi ko pa sa iyo na mga 5 taon na ang nakararaan, nagdusa ka ng acute appendicitis at kinailangang sumailalim sa isang minor na operasyon. Sa pagkakataong ito, talagang nagulat si Bib. Naoperahan siya sa appendicitis sa ibang bansa. Walang paraan na maaaring malaman ni Lito ang tungkol dito. Doktor ka ba talaga? Nagsisimula na siyang maniwala sa kanya.
Nakataas ang kanyang kamay, sinabi ni Lito, kunin mo ito, at malalaman mo kung ako ay totoo o hindi. Pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan, kalaunan ay inabot ni Bib ang kanyang maselang kamay at kinuha ang tabletang panggamot. Una niyang naamoy ito. Ito ay nagkaroon ng isang napakakaaya-ayang herbal na halimuyak. Nang medyo napanatag na siya, ipinasok niya ito sa kanyang bibig. Sa sandaling pumasok ang tableta sa kanyang tiyan, naging mainit itong batis na unti-unting kumalat sa buong katawan niya. Ang maasim at masakit na sensasyon sa kanyang ibabang bahagi ng tiyan ay agad na nawala, at maging ang kanyang pangangati ay tila nabawasan ng husto. Nagulat si Bib, nawala ng salita habang nakatingin kay Lito. Si Lito, naka-cross arms, chuckled. Well, nagsinungaling ba ako sa'yo? Pagkatapos ay nag-usap sila tungkol sa malugod na pagdiriwang, at umalis si Bib. Sa sandaling ito, sa loob ng isang marangyang hotel sa Hong City. Si Kabutge, na nakabenda ang kanyang braso at nakakastang binti, ay tinulungan sa isang silid. Kumatok siya sa pinto, at mula sa loob, isang malalim na boses ang umalangaw-ngaw, pasok. Sa pagbukas ng pinto, nakita ni Kabutge ang isang lalaking nakasuot ng tradisyonal na attire at nakatayo sa tabi ng bintana, nakatalikod sa kanya. Ikapitong Young Master, pagbati mula kay Ge. Si Kabutge sa pag-aakalang ang lalaking ito ay si Toby Xiao, ay mabilis na nagbigay galang. Lumingon ang lalaki, ipinakita ang determinado at mabagsik na mukha ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki, ang kanyang larangan ay namumuno sa isang hangin ng awtoridad na sumisigaw ng, maglayo. Hindi ako ang 7th Young Master. Subordinate niya ako. Shin ang apelyido ko, sagot ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Natigilan si Kabot. Kahit na ang isang subordinate ng 7th Young Master ay may ganitong aura. Ito ay tunay na isang makapangyarihang pamilya. Humihingi ako ng paumanhin, kahit na nagtatrabaho ako sa 7th Young Master, hindi ko pa siya nakikita ng personal. Sinabi ni Kabot, sinusubukang mambola, siguro kung kailan ako magkakaroon ng pagkakataong makilala ang 7th Young Master. Malamig na sinulyapan siya ng middle-aged na lalaki, you're not eligible yet. Si Kabot ay lumabas sa linya. Agad na bumuhos ang malamig na pawis sa noo ni Kabot. Tinitigan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang mga braso at binti ni Kabot, at nagtanong, ang lahat ba ng iyong mga pinsala ay dulot ng lalaking Argel na iyon? Nang marinig ito, bumagsak ang mukha ni Kabot na may hinaing, oo, hindi lang siya hindi makatwiran, hindi man lang niya iginagalang ang 7th Young Master, buong tapang niyang idineklara ang kanyang intensyon na hamanin siya ng mag-isa. Hey. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, na nakatingala sa langit sa labas ng bintana, ay umiling at nagsabi, sa mga araw na ito, lahat ng uri ng wala ay iniisip na maaari silang gumawa ng splash. Maingat na sinabi ni Kabot, talagang makapangyarihan ang taong iyon. Isang master na inimbitahan ko ang pinatay niya sa isang galaw. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nanunuya, ang kanyang kamay ay biglang idiniin sa marble table. Bang! Sa isang iglap, nabasag ang halos 10 sentimetro na kapal ng marble na tabletop. Sa tingin mo ba siya ay nakakatakot, o ako? Isang sarkastikong ngiti ang sumilay sa gilid ng bibig ng medyo may edad na. Natigilan si Kabot, halos lumuhod, ang ganitong uri ng kapangyarihan ay talagang higit pa sa isang ordinaryong tao. Siyempre mas makapangyarihan ka, siguradong hindi siya kalaban ni Brother Chin, nagmamadaling puri ni Kabot. Tahimik na sinabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, hanapin mo ang lalaking iyon para sa akin, haharapin ko siya. Ang Young Master ay naghihintay sa aking pagbabalik, wala akong oras na mag-aksaya dito, lalo na sa isang walang pangalan. Oo, huwag kang mag-alala. Sasagutin ko agad. Nang marinig ito, natuwa si Kabot, nag-iisip ng masama, boy, ang iyong mga araw ng pagiging pinakamayamang tao sa Hong City ay bilang na. Ilang sandali bago ang gabi, habang naghahanda si Lito na umalis, bigla siyang nakatanggap ng text message mula kay Bib. Nag-order ako ng suit para sa iyo, maaari mo itong kunin. Mangyaring huwag magsuot ng masyadong hamak, ikaw ang pinakamayamang tao sa Hong City kung tutuusin. Pahalagahan mo. Mula sa tono ni Bib, maiisip ng isa ang kanyang pakiramdam ng kawalan ng magawa. Considering it was done out of goodwill, hindi siya tumanggi at sumagot ng okay. Pagkatapos ay tinungo niya ang kanyang garahe, kinuha ang kanyang sports car at dumiretso sa tindahan ng damit na binanggit ni Bib. Ang tindahan ng damit ay isang lumang kilalang tatak, na umiral mula pa noong panahon ng Republika. Ang tela at pananahi nito ay may pinakamataas na kalidad. Dahil may kinalaman ito sa handmade tailoring, napakahaba ng ikot ng produksyon at ang mga presyo ay ilang beses na mas mataas kaysa sa iyong karaniwang internasyonal na tatak.
Sa makatuwid, sa Hong City, ang damit ay mataas ang demand at ang pagkakaroon nito ay hindi lamang tinutukoy ng yaman ng bumibili. Kahit na ang isa ay may pera, kung ang master tailor ay walang oras, ito ay hindi mabuti. Kaya, ang sinumang maaaring magbihis ay hindi lamang nagkaroon ng pera kundi mayroon ding mataas na katayuan sa lipunan. Ito ay isang bagay na hindi mangangarap ng nouveau riche. Kaya naman, banayad, ang pagsusuot ng damit ay naging simbolo ng katayuan sa Hong City. Sa puntong ito, dalawang batang babae ang pumasok, sila ay sina Angel at Lulo. Lulu, paano ka nakapag-book dito? Tanong ni Angel na may pag-uusisa at inggit. Sinabi ni Lulo, ang aking ama ay humila ng maraming mga string at nag-explore ng isang kapalaran para lamang agawin ang puwang ng iba. Umiling si Angel, sulit bang gumastos ng napakaraming pera? Kinindatan siya ni Lulo, syempre sulit. Yan ang pinakamayamang tao sa bayan. Balita ko yang master siya. Lahat ng mayayamang anak na babae sa Hong City ay nagbibihis, umaasang makuha ang kanyang pabor. Habang sinasabi niya ito, kinurot ni Lulu si Angel, paano ka? Huwag mong sabihing hindi ka interesado. Ngumuso si Angel, walang nakakita sa kanya. Paano kung makulit siya? Kinagat ni Lulu ang kanyang mga labi, sa ganoong kalaking pera, kahit na siya ay kasuklam-suklam, ito ay tatanggapin. Pero yung Master Argel, ang tawag sa kanya ng lahat. Parang gwapong lalaki. Hihi. Sa pagsasalita tungkol dito, isang nakakalokong ngiti ang kumalat sa mukha ni Lulo. Sa sandaling ito, isang marangyang kotse ang nakaparada sa pasukan, at mabilis na pumasok si Lash. Pagpasok sa tindahan, tumango siya kay Angel, na kilala niya, ngunit hindi nagsalita. Sa oras na iyon, ang sastre ay naglabas ng isang napakagandang suit mula sa likod na silid. Nang makita ang suit, nagliwanag ang mga mata ni Lash, at mabilis niyang sinabi, Master, ito na po ang kukunin ko. Kailangan niyang gumawa ng magandang impresyon sa bagong pinakamayamang tao sa Hong City ng gabing iyon para mas mapag-usapan ang mga pakikipagtulungan sa hinaharap. Sinulyapan siya ng sastre, ito ay pasadyang ginawa para sa iba. Direktang ibinato ni Lash ang isang bank card, mapanuksong sinabing, 5 milyon, para sa suit na ito, walang paraan na hindi ko ito makukuha. Ngunit ang sastre ay may kumpiyansa na sinabi, kung gayon maaari mong hintayin ang may-ari ng mga damit at makipag-ayos sa kanya. Master, hello? Nandito ako para kunin ang mga damit ko. Sa sandaling ito, isang banayad na boses ang nagmula sa gilid. Natagpuan ni Lash na pamilyar ang boses, lumingon siya at nakitang si Lito iyon. Bakit ka nandito? Sumimangot si Lash at mapang-asar na sinabi, ito ay private na tindahan, hindi ka kwalipikadong mag-order ng mga damit dito. Sinulyapan siya ni Lito, hindi nag-abala na magsalita. Pagkatapos ay sinabi niya sa Master Tailor, ang pangalan ko ay Lito Argel. Pinadala ako ni Biblin. Ah, pinadala ka ni Miss Lin. Ang suit na ito ay para sa iyo. Subukan ito. Kung hindi ito angkop, babaguhin ko ito para sa iyo. Agad na ibinigay ng Master Tailor ang napakagandang suit kay Lito. Nang susubukan na ito ni Lito, biglang nagsalita si Lash sa gilid. Hoy, bata, gusto ko ang suit na iyan. Bibilhin ko sayo ng 5 milyon. Habang nagsasalita siya, inihagis niya ang kanyang bank card kay Lito, na para bang nagbabayad siya ng limaw sa isang pulubi. Kabanata 730. Kinuha ni Lito ang bank card, tumingin kay Lash. Sa bahagyang mayabang na tawa, sinabi ni Lash, ano ang tinitingnan mo? Para sa isang tulad mo, ang 5 milyon ay hindi isang maliit na halaga, bakit hindi kunin ang pera at umalis? Tumawa si Lito, direktang ibinalik ang bank card sa mga braso ni Lash. Oh, sa tingin mo ay masyadong maliit. Nagdilim ang mukha ni Lash, habang hinuhubad niya ang mamahaling relo sa kanyang kamay. Higit kalahating milyon ang halaga ng relong ito, collector's item, kunin mo. Gayunpaman, tiningnan lamang ito ni Lito, ngunit hindi umimik. Seryosong mukha, sinabi ni Lash, anak, huwag kang masyadong gaaman, baka masakal ka. Nakatitig sa kanya, mahinahong sumagot si Lito, nasabi ko na ba na gusto kong ibenta sa iyo ang suit? Anong ibig mong sabihin? Pinaglalaruan mo ba ako? Kung hindi mo ibebenta ngayon, hindi ka aalis ng tindahan. Itinuro ni Lash ang labasan na may pagmamalabos na ugali. Inilibot ni Lito ang kanyang mga mata at lumiko sa kanan patungo sa labasan. Nang makitang wala siyang pakialam sa banta niya, nakaramdam ng insulto si Lash. Hinarang niya si Lito at biniro, talo ka lang, terno lang, ano ang ipagmalaki? Hinding-hindi magiging sayo ang babaeng gusto mo, kapag pinakasalan ko si Sunshine, ay enjoy ko siya ng todo-todo. Bago pa man matapos ang kanyang mga salita, sinampal na siya ni Lito sa mukha.
Bam! Napatingin ang lahat habang lumipad palabas ang isang tao na natamba sa isang rack ng damit. Sa pagkakataong ito, ginamit ni Lito ang kanyang panloob na lakas, at nalagas ang mga ngipin ni Lash, nagluwa ng isang bibig ng dugo, ang kalahati ng kanyang mukha ay namamaga na parang ulo ng baboy. Sa gilid, sina Angel at Lulo ay napasigaw sa takot, hindi inaasahan na si Lito ay maglakas loob na saktan ang mga tao sa publiko. Lumapit si Lito, tinapakan ang dibdib ni Lash, Lash, hindi ibig sabihin na hindi ako nagagalit sa iyo, hindi ibig sabihin na hindi ako galit. Si Sunshine ang bottom line ko. Kapag narinig ko na muli mo siyang insultuhan, pipindutin ko ang ulo mo. With that, tumalikod siya at humakbang palayo. Mapahamak. Nagpumiglas si Lash na umupo, ang kanyang mukha ay may halong galit at takot. Sa sandaling iyon, talagang may hangarin si Lito na pumatay, malinaw na nararamdaman niya ito, nakakatakot. Sa puntong ito, mabilis na lumapit sina Angel at Lulo, at tinulungan siyang tumayo. Sino ba siya sa tingin ng lalaking ito? Palagi niyang binubugbog ang mga tao. Napakasungit niya, brute. Malamig na napabuntong hininga si Lulo, pagkatapos ay curious na sinabi, paano siya magkakaroon ng pera para bumili ng damit dito. Inilibot ni Angel ang kanyang mga mata at sinabing, hindi mo ba alam? Umaasa na siya kay Biblin ngayon. Sa palagay ko ay dadalo siya sa welcome party ng mayamang lalaki ngayong gabi. Biglang naintindihan ni Lulo at mas naging mapanokso ang kanyang ekspresyon. I see. Kaya, nakasakay siya sa coattails ng isang mayamang babae. Napakawalang modo. Paanong ang kapatid mo ay maakit sa isang lalaking ganoon? Sinasabi ko sa iyo, si Lash ay 1,000 beses na mas mahusay kaysa sa taong Lito na iyon. Nang marinig ito, sumangot ng masama si Lash. Tumingin si Lulo kay Lash at galit na sinabi, napakakapangyarihan ng batang iyon, kailangan nating humanap ng paraan para turuan siya ng leksyon, kung hindi, hindi niya malalaman ang sarili niyang timbang. Si Lash ay nagluwa ng isang bibig ng dugo, ang kanyang mukha ay namutla. Ang lakas ni Lito ay kakilakilabot. Hindi sa pagbanggit sa kanya, kahit lahat ng pinagsama-sama niyang entourage ay hindi magkakaroon ng pagkakataon laban kay Lito. Saktong nanghihina siya, biglang tumunog ang phone niya. Sinagot ni Lash ang tawag, Dad, what's up? Nang marinig ang mga salita ng kanyang ama, nagliwanag ang mga mata ni Lash sa pananibik, sinasabi mong umuwi na ang kapatid ko. Sa kabilang dulo, napansin ni Padre Luo, Art Luo, na di buo ang boses ng kanyang anak, ano ang nangyari sa boses mo? Sumagot si Lash sa pagkadismaya, ako ay binugbog ng isang tao. Malamig na sagot ni Art, sino ang nangahas na saktan ng anak ko? May death wish siya. Anak, makatitiyak ka, sa Hong City, ikaw lang ang makakabuli sa iba, walang makakagawa ng ganoon sa iyo. Nang marinig ito, mabilis na sinabi ni Lash, Tay, may mga kasanayan ang lalaki, hindi siya magawak ng mga bodyguard ko. Sinabi ni Art, madali lang iyan, hayaan ang iyong kapatid na humawak sa kanya. Ang isang Grandmaster na ikalima sa listahan ng martial arts ng ating bansa, na itinuturing ang pagpatay bilang casual na pagkatay ng manok, ay tiyak na hindi matatakot sa isang hamak na tog. Nang marinig ito, agad na nabuhayan si Lash, malamig na tumawa, Lito, wait lang. People ayan kita. Tingnan natin kung paano ka patuloy na kumikilos ng matigas. Babalik na si Kuya. Nang marinig ang balitang ito, tila masaya rin si Angel, siya ang nangungunang martial artist sa mga nakababatang henerasyon sa loob ng Hong City. Si Lito ay nasa para sa isang treat. Tumango rin si Lulo bilang pagsang-ayon, hintayin natin kung paano binugbog ang batang iyon hanggang sa hinahanap niya ang kanyang mga ngipin sa lupa. Dahil doon, kumagalpak ang tawa ng dalawang babae. Jinquan Hotel. Dad, ayoko pumunta. Pinababa si Sunshine sa sasakyan, ngunit nag-alinlangan siyang pumasok. Nakasuot siya ng asul na tubig na walang strap na mahabang damit, na nagpapakita ng kanyang makatarungan at maisla ng mga balikat, isang gintong satin na sinturon sa kanyang baywang, na binabalangkas ang kanyang malabong baywang. Hindi man maganda ang kanyang kutis, ang kanyang mukha ay meticulously made up. Ang kanyang buhok ay hinaila pataas sa isang bun, pinalamutian ng isang puting jade hairpin, na nakapagpapaalaala sa isang klasikal na kagandahan mula sa isang scroll ng pagpipinta, na napakaganda. Sunshine, payag ka ba talaga na mabangkarote ang pamilya Su natin? Iyan ang hirap ng buhay ko. Kaya mo ba talagang maging makasarili? Tumingin si Dek kay Sunshine at nagtanong. Kinagat ni Sunshine ang kanyang labi at nanatiling tahimik. Nang makitang hindi nagsasalita ang kanyang anak, ang mga mata ni Dek ay nagpakita ng katalinuhan, magandang babae, samahan mo lang ang iyong ama upang makipagkita sa ilang tao, pagkatapos ay maaari kang umuwi. Nag-alinlangan si Sunshine at nagtanong, talaga?
Saglit lang. Tumango si Dek, na may mataimtim na tingin, masama ang pakiramdam ni Tita Lindsay mo ngayon, kaya hiniling kong samahan mo ako. Anak kita. Di kita sasaktan. Nagpa siya si Sunshine na magtiwala sa kanyang ama sa sandaling ito, na pumasok sa hotel na may magkahalong pangamba at paniniwala. Sa kanyang likuran, ipinakita ni Dek ang isang ngiti ng kasiyahan. Sa sandaling iyon, lumapit si Lito, at nakita siya ni Sunshine, agad siyang ngumiti. Ito ang una niyang ngiti sa loob ng mahabang panahon. Siya ay likas na maganda sa simula, isang ngiti na maaaring magpabagsak sa mga imperyo, dahilan upang ang ibang mga babae ay agad na mawalan ng kinang, habang ang mga lalaki ay hindi maiwasang mapasulyap. Anak, bihis ka na talaga to the nines ngayon. Sinabi ni Dek sa isang mapanuksong tono, umiling-iling, sayang, kahit na ang isang mule ay magsuot ng saddle ng kabayo, maaari lamang itong isang mula, hindi isang kabayo. Ang kanyang mga salita ay malinaw na panunuya kay Lito. Hindi mahalaga kung siya ay nakasuot ng magandang suit, siya ay isang talunan. Hindi siya pinansin ni Lito, sa halip, hinawakan niya ang kamay ni Sunshine, will you dance the first dance with me? I have a gift for you. Tumango si Sunshine, ang kanyang magagandang mata ay nakatingin kay Lito, Sunshine, huwag mo siyang pansinin, let's go. Pilit na hinailan ni Dek ang kanyang anak. Pinagmamasdan ng umaatres na figure ni Dek, isang malamig na liwanag ang kumislap sa itim na mga mata ni Lito. Sa sandaling ito, ang katulong ni Bib ay nagmamadaling lumapit at nagbigay ng room card kay Lito, na magalang na sinabing, ito ang iyong inayos na restroom, room 1088. Tumango si Lito, salamat. Pagkasabi nun ay naglakad na siya papuntang elevator. Sa elevator, may isang babaeng makapal ang ayos na nakasuot ng ginto at pilak, na may makapal na figure. Sa sandaling ito, si Lito ay nakasuot ng perpektong iniekma na suit, na sinamahan ng kanyang kalmadong aura, napakagwapo niyang tingnan. Hindi napigilan ng babae na sumulyap pa kay Lito, bago ka lang dito, kilala ko lahat ng young masters sa Hong City, bakit hindi pa kita nakikita? Casual na sumagot si Lito, hindi ako young master. Naku, parang ang energetic mo, bodyguard ka siguro ng isang mayamang lalaki, no? Ang babae ay naglalaway kay Lito, hayagang hinahaplos ang kanyang matipunong dibdib, bumulalas, ang pangangatawan na ito, gusto ko. Guwapong lalaki, pangalanan ang iyong presyo. Napaatras ng isang hakbang si Lito, nakasimangot, ano what price? Itinuro ang sarili, sinabi ng babae, gusto ka nitong suportahan. Ngumisi si Lito, sa hitsura mo, hindi ka karapat-dapat na maging isang binibini. Ang kanyang mukha ay nalilito sa galit, ang babae ay sumagot, how dare you mock me? I'll have you know, it's an honor for you to caught my eye, Kian Chen. Kung tatanggi kang magpakita ng paggalang, sisiguraduhin kung mawawala sa iyo ang lahat. Kumaibot-kibot ang mukha niya habang umuungal, ang laway niya ay walang tigil na nag-spray na parang fountain. Sa isang pag-ikot ng mata na puno ng pagsaway, iniluwa ni Lito, umalis. Ikaw. Dahil hindi nagtagumpay ang pananakot, sinimulan ni Kian ang kanyang pagtatangka sa panghihikayat, na sumimangot ng malawak, kilala mo ba kung sino ako? Malamang na hindi. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay, ang pamilya ko ang nagmamay-ari ng pinakamalaking tindahan ng alahas, ang Zhenbao Pavilion, sa Hong City. Kung susundin mo ako, gagantimpalaan kita ng 10 milyon at isang sports car. Malinaw na nairita si Lito sa puntong ito, sabi ko, umalis ka. Hindi mo ba naiintindihan ang wika ng tao? How dare you speak to me like that? Do you want to risk me having your legs broken? Sumeryoso ang mukha ni Kian. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng elevator, at mabilis na kumilos si Lito, sinampal siya ng diretso sa mukha ng ilang beses bago siya binigyan ng malakas na pagsipak palabas ng elevator. Sa kanyang bibig na may bahid ng dugo, itinuro ni Kian si Lito, ang kanyang mga salita ay lumabo dahil sa epekto, maghintay ka lang. Hindi siya pinansin ni Lito, pinindot ang close button ng elevator, at dumating sa ika-10 palapag. Natagpuan niya ang room 1088, ang presidential suite. Sa loob ng silid, maingat na inayos ni Bib ang isang magandang katulong at higit sa 100 bodyguard. Sa husay ni Lito, talagang hindi na kailangan ng mga bodyguard. Ngunit kung minsan, ang presensya ng mga bodyguard ay hindi para sa seguridad, ngunit upang maglabas ng isang mabigat na hangin. Walang magawang umiling si Lito, siguradong nag-iisip si Bib. Pagpasok pa lang niya, magalang na bumati ang magkabilang linya ng mga tao, hello, Mr. Argel. Bahagyang tumango si Lito at pumasok sa kwarto para magpahinga. Maya-maya, may nag-doorbell sa labas. Pumunta ang magandang katulong para buksan ang pinto.
Ang nakatayo sa labas ay walang iba kundi si Lindsay Wang, ang kasalukuyang asawa ni Dexu. Sa isang nasasabik na tingin, pinagsalikop ni Lindsay ang kanyang mga kamay, iniabot ang isang larawan sa katulong at may ibinulong sa kanyang tainga. Saglit na nag-alinlangan ang assistant, pagkatapos ay dumating ang boses ni Lito, "Sino ito?" Mabilis na pumasok ang katulong sa kwarto at mahinang nagsalita, "Mr. Argel, may babae sa labas. Gusto daw niyang iregalo sa iyo ang isang magandang babae." Pagkasabi nito ay inabot niya sa kanya ang litrato. Sinulyapan ni Lito ang larawan, sa katunayan, ito ay napakaganda. Gayunpaman, ang kanyang ekspresyon ay naging sobrang malamig dahil ang tao sa larawan ay hindi iba, kundi si Sunshine. Nang makita ang galit na ekspresyon ni Lito, mabilis na sinabi ng assistant, "Kung hindi mo siya kailangan, tatanggihan ko siya kaagad." Sa hindi inaasahang pagkakataon, napangiti si Lito at sinabing, "Sabihin mo sa kanya, kukunin ko ang babae." "Sige." Ang babaeng assistant ay nakakagulat na tumingin kay Lito, pagkatapos ay tumalikod at umalis, naghatid ng mensahe kay Lindsay. Nang marinig ito, tuwang-tuwa si Lindsay, pakisabi kay Mr. Argel, makasigurado siya, dadalhin ang babae sa lalong madaling panahon. Habang sinasabi niya ito, iniabot niya ang isang business card. Business card iyon ni Dek, at pagkatapos, malamig na sagot ng babaeng katulong, "Huwag kang mag-alala, hindi ka hahayaan ni Mr. Argel na mahirapan ka." Mabuti naman. Sa kanyang puso na puno ng kagalakan, umalis si Lindsay. Nang makarating siya sa koridor, agad niyang kinuha ang kanyang telepono at ibinahagi ang magandang balita kay Dek. "Honey, naka-jackpot na tayo this time." Pumayag na si Mr. Argel. Sa loob ng malaking bulwagan, ang bibig ni Dek ay banayad na bumulusok paitaas. Sinulyapan niya ang kanyang anak na babae, na lubos na nakakalimutan, na medyo nagkasala. Gayunpaman, ang kanyang pagkakasala ay agad na nawala sa pag-iisip ng windfall. Iniabot ng babaeng assistant ang business card ni Dek kay Lito. Hinawakan ni Lito ang card, at sa loob ng isang kisap mata, naging abon na ito. "Dek, matandang hayop, ibinebenta ang sarili mong anak para sa pera." Ang boses ni Lito, malamig na parang hamog na nagyelo, ay bahagyang umalangaw-ngaw sa silid. Sa isang tabi, nanginginig ang babaeng katulong, pakiramdam niya ay biglang bumaba ng husto ang temperatura ng kwarto.